Ang tamad na kabayo. Sa isang liblib na nayon ay may nakatira na isang lalaki na nangangalakal ng asin. Mayroon siyang alagang isang kabayo. Ang kabayong ito ay napakatamad at palaging nag-iisip ng paraan kung paano siya makakaiwas sa trabaho. Araw-araw ay kinakailangan nilang magtungo sa pamilihan upang magbenta ng asin. Ikinakarga ng amo ang mga sako ng asin sa likod ng kabayo. Sa kanilang malayong paglalakbay ay may kailangan silang tawirin na isang ilog. Nang makarating na sila sa ilog ay aksidenteng nadulas ang kabayo. Nahulog din ang mga sako ng asin na dala nito. Agad na tinulungan ng amo ang kanyang kabayo na makatayo at makaahon sa ilog. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napansin ng kabayo na nabawasan ang bigat ng kanyang pinapasan sapagkat karamihan sa mga asin ay natunaw sa tubig. Tuwang-tuwa ang kabayo dahil sa wakas ay nadiskubre na niya ang paraan upang mapagaan ang kanyang mga binubuhat. Kinabukasan, tulad ng dati, ay isinakay na ng amo ang mga sako ng asin sa likuran ng kabayo. Nang marating nila ang ilog, ay nadulas muli ang kabayo. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinadya niya ang madulas. At tulad ng kanyang inaasahan, ay natunaw ang asin at nabawasan ang bigat ng kanyang binubuhat. Dahil dito ay masayang-masaya ang kabayo. Naisipan niyang gawin ito araw-araw para mapagaan ang kanyang trabaho. Sa ikatlong araw ay napagtanto ng amo na sinasadya lamang ng kabayo na mahulog sa ilog para gumaan ang kanyang mga dala. Naisip niya na kapag ipinagpatuloy ng kabayo ang gawaing iyon ay malulugi siya sa kanyang hanap buhay. Kaya nagpasya ang amo na turuan ng leksyon ang kanyang kabayo. Kinabukasan ay hindi asin ang inilagay ng amo sa sako. Sa halip, ito ay kinargahan niya ng mga buhangin. Nang makarating sila sa ilog ay muling sinadyang madulas ng kabayo at nahulog ang mga sako. Sa pagkakataong ito ay sinipsip ng buhangin ang tubig, dahilan para mas lalong bumigat ang sako. Nang makaahon sa ilog ang kabayo ay napansin niya na mas lalong bumigat ang kanyang mga dala. Hindi ito katulad ng mga nakaraang araw. Halos hindi na siya makalakad sa sobrang bigat. Wala siyang nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa pamilihan. At simula ng araw na iyon ay hindi na muling naisip ng kabayo na linlangin ang kanyang amo.